Hello po Sir Bob. Isa akong fan ng mga horror stories simula 2020 at isa po ang channel nyo sa mga paborito ko. Talagang araw-araw kong pinupuntahan yung channel nyo para i-add sa playlist ang mga bagong uploads at pinapainggan ko ang mga yon mula umaga hanggang gabi. Bale kayo na po ang bahala sir kung medyo magulo po yung pagkakakwento ko. Ako nga pala si Akim, hindi totoong pangalan. Nangyari ito sa apartment na inupahan namin sa Baguio. Itong apartment ay somewhere sa isang lugar na may hill sa pangalan. Bahala na po ang mga kapwa ko listeners humula sa lugar na yon dahil ayoko naman pong makasira ng business ng iba. Yung apartment na to ay recommended at mga classmates ko pa ang naghanap at nag-check ng lugar. Sinenda lang nila sa akin yung details. Nandito pa ako sa Pangasinan kasi that time at sa Baguio nag-aaral ng nursing. Lampas 1 taon din kaming tumira doon ng jowa ko / live-in partner. Dahil nga ito'y nasa taong 2021 kaya online classes pa kami dahil may cases pa ng COVID at hindi pa pwede ang face-to-face. Ang live-in partner ko naman ay may trabaho. Komportable naman ako nung una kaya naman nung nag-online class ako ay sa sala ako. Pati rin ang ilaw kasi kailangan namin magtipid. Bukas noon ang pintuan ng isang kwarto malapit sa CR dahil 2 ang kwarto doon. At pati pinto ng CR ay bukas para pumasok ang konting liwanag. Habang nagkaklase kami ay may nakita akong malaking anino na dumaan sa hallway katapat ng CR. Pero hindi ko pinansin yon dahil baka may nahanginan lang kurtina at nag-reflect yung anino sa liwanag mula sa bintana ng CR at kwarto. Nang maalala ko na wala pala kaming mga naikabit na kurtina. That time ay naniniwala na ako sa mga multo at hinilingid sa aking kaalaman ang mga kwento-kwento sa mga inuupahang apartment, hindi lang sa Baguio. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang kasi nga pagod sa klase. Sumunod noon ay yung mga kapatid ko naman ang nakakita. Umakyat sila ng Baguio para mamasyal. Gabi na at oras na ng pahinga. Kami naman ang live-in partner ko ay sa kwarto na malapit sa sala at yung mga kapatid ko at pinsan ay sa kabilang kwarto kung saan ay walang gumagamit. Madaling araw daw ay may narinig silang pabalik-balik na naglalakad sa labas ng pintuan nila. Nung oras na yon ay bukas ang ilaw sa may sala. Akala nila ay yung partner ko pero nung sinilip nila sa maliit na siwang sa ibaba ng pinto ay purong anino lang yung nakikita nila. Yung isa pa ay nang nagpakita yung anino na yon sa kaibigan ng punso kong kapatid. Umakyat silang magbabarkada. Siguro mga 13 sila na umakyat kaya yung iba sa sala na natulog. Okay naman daw yung unang gabi at nagpahinga muna sila at kinabukasan ng gabi sila magna-night market. Maghapon ay okay din naman ang lahat. Tawa pa nga sila ng tawa. Nang gumabi at napagdesisyonan nilang mag-night market, itong isang kaibigan ng kapatid ko ay biglang sumama ang pakiramdam. Nanakit ang katawan, sumakit ang ulo at nilalamig. Pero natuloy pa rin yung night market nila. Naikwento niya sa town nun kung ano yung nakita niya sa bintana. Isang malaking anino raw ang nakatingin sa kanila. Hindi niya raw alam kung lalaki ba yung anino pero napakalaki raw nito. Yung pwesto ng anino ay sa baba lang ng fuse ng kuryente namin. Isang beses din na akala namin ay naputulan kami ng kuryente pero alam naming nakapagbayad kami nun. Nagtataka kami kasi may ilaw yung mga katabi namin. Kaya chinek namin yung fuse at yun nga, nakababa yung switch. Kaya pala wala kaming kuryente. Napagbintangan pa namin yung katabi naming umuupa na wala silang kaalam-alam. Kaya naman nagsumbong kami sa may-ari at doon namin nalaman na nasa 2 araw nang wala yung katabi namin dahil nakabakasyon din. Dito na kami binigyan ng babala ng may-ari at ang sabi, hayaan nyo na, minsan mapaglaro talaga yun. Hindi yun naintindihan ng partner ko. Pero ako, alam ko yung sinasabi ng may-ari. Hanggang sa magbuntis ako ay nandun kami.
Minsan ay nakakaamoy na lang kami ng mabaho o pag mag-isa naman ako ay may kumakalabog bigla. Ako naman naniniwala na pag sinisigawan mo ang mga ganon ay natatakot sila at umaalis. Kaya minsan ay hinampas ko ng malakas yung kwarto namin at sinabing, kami na ang naatira ngayon dito. Umalis ka na. Kami na ang may-ari dito. Pero hindi yata yun effective kasi hindi siya tumigil sa pagpaparamdam. Minsan ay may kumakatok sa main door namin. Nakwento sa akin ng partner ko nang minsan naka-duty ako sa ospital at 12 AM na yung uwi ko ay may narinig siyang kumatok. Sa pag-aakalang ako yun ay binuksan niya. Pero wala naman daw siyang nakita doon kaya sinara niya ulit. Minsan ako yung nakakarinig ng madaling araw, mga 3 AM ganun. Nakwento ko yun sa partner ko at nagkwento rin siya na may ganun nga siyang naranasan at pinagbuksan pa nga niya. Kaya nagalit ako at sinabing huwag pagbubuksan kasi pwedeng pumasok yung kung anumang espiritu o elemento yon. Hanggang sa lumaki na yung tiyan ko at hirap nang umakyat baba sa may hagdan. Nagdesisyon kaming umupa na sa mas mababang lugar. Lumipat kami noon sa may Kamdas. May 6 yung araw bago kami lumipat ay parang masama yung loob sa amin ng kung anumang kasama namin doon. Araw-araw kaming gumagamit ng CR pero nung araw lang na yun na nadulas kami ng ilang beses. At yes, nadulas po ako doon. 8 months na yung tiyan ko at mabuti na lang walang masamang nangyari sa baby ko. Kinabukasan, lumipat na nga kami. Pero parang sinundan pa rin kami ng elemento hanggang sa nalipatan namin. Sa susunod ko na lang po yun ikukwento. Maraming salamat po kung inyong mabasa at napahaba na. Hihintayin ko po itong mapainggan sa channel nyo, boss. More power and God bless. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Raymond. Hindi ako ghost hunter o vlogger, pero hilig ko talagang magpunta sa mga abandonadong lugar. Kami ng dalawang kaibigan kong sina Eric at Tomas. Halos nalibutan namin yung buong Pampanga kakahanap ng mga haunted o abandonadong gusali. Hindi na namin pinalagpas pa ang Clark Abandoned Hospital. Totoong may kilabot ko talagang mararamdaman sa lugar na yon, lalo na kapag nalaman mo yung buong kwento. May narinig kaming iyakan na hindi ko malaman kung doon ba talaga nanggaling o guni-guni lang. Sabi naman ni Eric ay may naramdaman siyang parang tumapik sa balikat niya at paa. Habang nilalakad namin ng papasok, palayo sa may bukana ay bumibigat na ang pakiramdam ko. Hindi ako natatakot pero nagtatayuan yung mga balahibo ko. Kinikilabutan ako sa hindi malamang dahilan. Hanggang doon lang yung naranasan ko sa Clark Air Base Hospital. Kakaiba sa karanasan ko dito sa isang abandonadong ospital din sa Pampanga. Hindi ko alam pero pagpasok pa lang namin ay mabigat na sa pakiramdam. Pinilit ko pa na sumabay kina Eric na mabilis na naglibot. Nagtayuan na ang balahibo ko noon sa braso. Sinabi ko sa kanila nito na doon na lang ako sa may bungad. Parang may malakas na puwersa na pumipigil sa akin pumasok. Ewan ko noong mga oras na yon, sir, ay parang naduwag ako. Pero kahit anong sabi ko na doon lang ako, ay nagawa ko pa rin humakbang papalapit sa kanila. Natakot rin kasi akong maiwan. Maliwanag pa sa labas, pero sa loob, madilim talaga. Sira na yung mga bintana at yung mga pinto ay giba na. May silid kaming pinasukan na maraming nagkalat na mga ilang gamit sa ospital tulad ng syringes at gloves. Nasa loob kaming tatlo noon nang biglang parang may bumagsak o malakas na nagsarang pinto. Mabilis kaming lumabas ng silid at hinanap namin yung kung aling pinto yung sumara. Ilan kasi doon ay sira na o inaanay. Pero sa may bandang dulo, may nakapaskil sa pinto na laboratory. Maraming papel na nagkalat at meron pang lagayan ng IV fluids na walang laman. Nang biglang may nag-echo,
Yung parang may tinatawag. Bago naman kami pumasok doon sa loob ay walang tao sa labas o paligid ng abandoned hospital na yon. Malayo rin sa kabahayan, kaya imposibleng may taong tatawag sa amin. Napahinto kami at napatanong kung may nakarinig ba. Sabay kaming napatango. Ang linaw talaga kasi, Sir Bob. Parang boses na sumabay sa hangin at tinawag ang pangalang John. John Eric yung buong first name ng kaibigan ko, kaya siya yung unang nag-react. Napamura pa siya dahil kinilabutan siya bigla. Lumabas kami ng laboratory. May napasukan pa kaming silid noon na parang may bakas ng natuyong dugo. Malamang ay sa emergency raw yun o kaya sa operating room. Pero doon kami kinilabutan nang mapadpad sa silid na may malaking freezer. Pero kalawangin na yon at ang daming nagkalat na kung ano-anong gamit sa isang morgue. Kaya nalaman naming morgue dahil sa freezer at lababo. Parang ang biglang guminaw, katulad ng ginaw kapag nasa loob ka ng ref o kaya full blast ang aircon. Agad ko na silang niyaya lumabas. Ang sakit na ng ulo ko at humihilab ang sikmura. Paglabas namin doon ay pareho kaming nangihina. Nasuka-suka pa ako. Wala kaming nakitang multo pero ramdam namin yung bigat at mga presensya sa loob. Meron talaga sa lugar na yon. Yung para bang may nakayakap sa'yo at hindi ka maagalaw ng maayos. Nakakapanghina at bigat sa pakiramdam. Hindi lang siguro multo ang naninirahan doon, Sir Bob. Parang ang dami nang nakatira doon na hindi mo na dapat bulabugin pa. Kinumpara namin ang dalawang ospital na napuntahan dito sa Pampanga. At sa totoo lang, mas nangilabot talaga ako sa abandonadong ospital na to na hindi gaanong kilala kesa sa Clark Abandoned Hospital. Sa mga mahilig mag-ghost hunting, try nyo yung puntahan to. Sinisiguro ko sa inyo na hindi nyo makakalimutan ang magiging karanasan nyo dahil masasabi kong isa ito sa pinaka-haunted places sa Pilipinas. Good day, Sir Bob, at sa lahat ng mga naasubaybay sa channel nyo. Just call me Red Fox from Zamboanga del Sur. Silent listener nyo po kami ng mga tropa ko sa channel nyo. Naging libangan ko na nga rin po to 2 years ago. Hanggang sa naisipan ko na rin mag-share ng creepy encounter ko sa university na pinag-aralan ko dati. Hesitant pa nga ako nung una dahil baka may makakilala sa akin na isa sa mga listeners nyo. Pero hito ako ngayon nagsusulat na. Pa-shoutout po pala kung pwede sa lahat ng schoolmates ko sa ADZU. Nangyari po itong karanasan ko 23 years ago na. High school pa lang ako nito. Bagong dipat pa lang kami sa Zamboanga that time. Nagstay lang po ako sa dorm since malayo ito sa bahay namin dahil malaking abala para sa akin ang magbiyahe araw-araw. Uwian na lang ako every Saturday tapos balik agad ng Sunday ng gabi. Athletic po ako at nakaugalian kong mag-jogging kapag every morning. First month ko pa lang at sa labasan lang ng dorm ako nag-exercise pero naghanap ako ng mas malawak na space. Na-discover ko na isa ang Bellarmine Hall sa suki ng mga joggers. Kaya simula nun ay doon na ako tumakbo nung first 6 months ko sa dati kong school. Need ko mag-jogging araw-araw para maganda yung circulation ng dugo sa katawan. Tsaka malapit na rin yung exam namin kaya ginagawa ko yung pampa-warm up. Nagbabalak din kasi ako nung mag-try out as varsity player kaya need ko talagang maging fit. Maaga akong bumangon, mga 4 AM. Tapos nag-prepare na para mag-jogging. Habang tumatagal ay may mangilan-ngilan din na students akong nakasabayan na katulad ko ay sa Bellarmine Hall din ata ang papunta. Sobrang lawak din po kasi ng space na to. Swak lang para sa mga may hilig mag-exercise tuwing umaga tulad ko. Focus na focus ako sa ginagawa habang nakasuot ng earphones para iwas distraction. Unang 2 ikot ko doon ay swabe lang yung takbo.
After kong makatatlong ikot ay may namataan akong babae na naatayo sa hallway ng second floor ng Bellarmine building. Patapos na ako noon at nag-decide na bumalik na sa dorm. Nakita ko sa peripheral vision ko na may kinakawayan yung babaeng ito. Hindi ko alam kung sino sa aming mga tumatakbo doon dahil paulit-ulit niyang ginagawa yung pagkaway. Kaya inignore ko na lang yon dahil inisip ko pa na baka kakilala nito yung isa sa mga kasabayan kong mag-jogging that time, which was wrong move. I've been running around the place na yon since kanina and napapansin ko na parang na-stuck up na ako sa iisang pwesto lang. Hindi man lang ako nakaalis sa tinatakbuhan ko. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng takot. Nanlamig at nanlaki na rin yung mga mata ko dahil nakita kong paparating sa pwesto ko. The creepiest experience ever. Nakita ko ang palutang-lutang na katawan ng babae kanina sa may second floor. Nanigas yung buong katawan ko. Sinubukan kong humingi ng tulong pero parang wala lang kahit katiting na boses na lumalabas sa bibig ko. Nanginginig ako habang papalapit ng papalapit yung multong babae. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. As in bloodshot talaga. Tapos naagnas yung mukha niya at nangingitim yung mga ngipin. Nakasuot din siya ng kupas na school uniform. Sobrang putla ng kulay ng balat. Para akong tatakasan ng kaluluwa sa katawan. Nakailang bigkas na ako ng Hail Mary pero nginisihan lang ako nito na para bang naaliw na makita akong nanginginig sa takot. Ang malala ay sinasabayan pa ako nito ng chant na ginagawa kong dasal. Hilakbot yung naramdaman ko dahil nakatayo na ito sa harapan ko pero yung boses na lumalabas sa bibig nito parang nanonood sa kaduluduluhan ng ulo ko. Yung umaalingaw-ngaw na nakakatakot yung boses sa tenga. Mabuti na lang at naalala ko yung palaging sinasabi ni Lola na kapag nasa panganib ang buhay ay bigkasin ko lang daw ng malakas ang St. Michael's Prayer. Malakas kong binigkas ang prayer na yon sa aking isipan kahit hindi ako sigurado kung magiging effective itong pangontra sa multo na nasa harapan ko. Makalipas ng ilang minuto, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Nagising yung diwa ko nang makaramdam ng mahinang pagtapik sa balikat. Sabay sabi na, "Ayos ka lang pre." Biglang nanghina yung mga tuhod ko. Mabuti na lang at mabilis itong naagapan. Nakwento ko sa student na tumulong sa akin yung tungkol sa nakita ko kanina lang. Inaalalayan kasi ako nito pabalik ng dorm namin. Nalaman ko mula sa kanya na after nang mangyari sa akin yon na dapat kapag kumuway daw yung babae sa second floor ay kawayan din ito pabalik. Dahil kung hindi mo ito gagawin, kusa na lang itong lalapit sa'yo at bahala ka na sa susunod itong gagawin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako doon o maniniwala. Pero naniwala na rin ako nung time na yon dahil nga na-experience ko siya. Para nga siyang bangungot kung tutuusin. Naging matalik kaming magkaibigan ng tumulong sa akin. Ito rin yung palaging kasabay kong mag-jogging. At simula noon ay hindi na ako nag-jogging ng mag-isa lang dahil alam ko kung naswertehan lang ba ako nung nakaraan o baka atakihin pa ako sa puso nang hindi ko pa oras. So far, iyon pa lang po ang nakakatakot na experience ko sa Bellarmine Hall. Thankful din ako na hindi na naulit yung encounter ko sa babaeng nagpapakita doon. May isang experience pa po ako na nakakatakot, Sir Bob. Pero sa susunod ko na lang po ikukwento. Simula pala noon ay palagi ko nang tinatandaan ang bilin ni Lola na kapag naramdaman ko na may something nakakaiba, palagi kong bigkasin ang St. Michael's Prayer. Nagtirik din ako ng kandila matapos mangyari sa akin yon. Pinagdasal ko ang kaluluwa ng kung sino mang estudyanteng multo na yon na sana ay matahimik na siya. Maraming salamat po Sir Bob sa paglalaan ng oras. God bless and more power sa inyo.
Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig sa inyong channel. Just call me Sab, taga Maynila. Itong kwento ko itungkol sa naging karanasan ko nang magbantay ako kay Lola sa ospital dito rin sa Maynila. Isa ito sa pinakamatandang ospital. Nagkaroon ng sakit sa baga yung lola ko at walang ibang pwedeng magbantay sa kanya kundi ako, ang nag-iisang apo niya na kasama sa bahay. Parehong may trabaho ang mga magulang ko at solong anak din si Papa kaya wala talagang ibang choice maliban sa paghahanap ng tagabantay. Wala namang pasok kaya ako na lang. Kapag araw ay andoon yung tiyahin ko na anak ng kapatid ni Lola. Pero sa gabi, ako na talaga yung nag-aalaga sa kanya. Hindi ko inaasahan noon na isang gabi ay may bibisita sa aming mga kaibigan. Matalik ko silang kaibigan, sina Dahlia at Charlene. Naka-confine daw noon ang kapatid ni Charlene na may dengue, kaya nagbanding muna kaming tatlo. Hanggang sa magkaya ang magdibot-dibot kahit bawal. Tulog naman na si Lola at saglit lang yon. Nagpasama lang noon si Charlene sa isang opisina na hindi ko maalala. May nilakad yata siya. Gabi na yon kaya sinabi kong sa umaga na lang. Pero yung gabing yun daw nakasked yung doktor na papipirmahin niya. Kaya sinamahan na namin siya. Habang naglalakad sa hallway na napakahaba at walang katao-tao, bigla ba namang napapiksi si Dahlia. Kita raw ba namin yung batang biglang tumakbo? Nagulat kasi siya. Nasa may dulo yon at wala naman kaming nakita. Pero sabi niya ay meron daw talaga. Kaya nilakad na namin ng mabilis hanggang sa makarating kami sa dulo ng hallway. Namura namin siya. Paano naman magkakaroon ng bata doon nakasarado na yung huling kwarto na nandoon. Tapos sa likuran naman ay dead end na sa dulo. Saan kako manggagaling yung bata? Natahimik na lang siya. Sigurado daw talaga siya na may batang tumakbo pero hindi niya lang alam kung saan pumunta. Nakita na namin yung office ng doktor na pakay namin. Hinayaan namin pumasok muna sa loob si Charlene. Naghanap naman ako ng banyo kaya bumalik kami ni Dahlia doon sa dinaanan namin dahil andoon yung papuntang CR. Habang nasa loob ng CR ay nagtatawanan pa kaming dalawa. Sinabihan ko pa siyang parang tanga lang dahil sa batang nakita niya. Kinilabutan pa ako noon pero wala naman kaming nakita. Nasa loob na ako ng cubicle at si Dahlia naman ang alam ko nakaharap sa salamin. Panay kwento ko sa kanya. Panay sagot naman niya ng tawa. Walang salita kundi mahinang tawa lang. Tapos noon ay tinawag ko siya at tinanong kung may dala ba siyang tissue. Hindi siya sumagot. Kinakausap ko pa siya nito. Tanda ko na sinabi ko sa kanya na paano kung multo na lang pala yung nakita niyang bata. Tinanong ko rin siya kung bukas ba ang third eye niya. Baka pwede kaming mag-ghost hunting dahil never pa akong nakakita ng multo. Sabay binawi ko rin yun at biro lang. Ayoko naman talagang makakita ng multo. Panay lang yung pagsasalita ko pero wala naman akong natatanggap na response mula sa kanya. Nang paglabas ko ng cubicle, nanlaki bigla yung ulo ko dahil wala na siya. Tinawag ko pa nga siya at pinagbubukas ang mga cubicles. Wala nang tao maliban sa akin. Pagtapak ko sa labas ng CR, may narinig akong parang nagsalita mula sa loob. Akala ko ay siya at pinagtataguan lang ako. Pero wala siya noon, Sir Bob. Kaya nagmadali na akong bumalik sa office na pinasukan ni Charlene at nakita ko si Dahlia na nakaupo na doon. Kumakaway pa siya sa akin. Nang matapos sila ay tinanong ko siya kung narinig ba niya yung kinuwento ko sa kanya sa CR. Hindi na raw dahil pagpasok ko ng cubicle ay lumabas na siya ng banyo. Nakalimutan daw kasi niyang ibigay kay Charlene yung pinalagay nitong papel sa bag niya. Sino ka ako yung tawa ng tawa habang nagkukwento ako sa kanya. Hindi rin naman daw siya natawa at nagpaalam daw siya na aalis. Hindi ko raw ba narinig yon? Doon na ako ng hilakbot, sir. Wala akong narinig na nagpaalam siya, kundi yung narinig ko lang yung pagsagot niya ng tawa sa mga kwento ko. Sabi niya ay hindi raw siya yon. Nang maabalik na kami sa kwarto ni Lola,
ay nagpaalam na si Charlene na babalik sa room ng kapatid niya. Naiwan si Dahlia na kasama ako. Seryoso daw siya na may nakita siyang batang tumakbo pero ang bilis daw. Alam niyo bang hinanap pa namin kung saan pwedeng magsuot yung batang yun para lang mapatunayan kung totoo ba yung nakita niya. Pero wala talaga. Kaya sinabi ko rin sa kanya na totoo ang sinabi ko na narinig ko siyang tumatawa sa mga kwento ko. Hindi raw niya narinig yung kwento ko at hindi raw siya tumawa dahil agad nga siya lumabas ng CR. Ang hindi lang namin maipaliwanag ay kung bakit hindi ko narinig ang paalam niya o baka hindi talaga siya nakapagpaalam sa akin at basta na lang akong iniwan. Na-guilty lang siguro. Pero hindi ko na talaga makalimutan yung tawang yun at yung boses na narinig ko sa loob ng banyo kahit wala namang tao. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako. Dinaig pa namin yung mga nag-ghost hunting ng gabing yon. Hindi namin hinanap pero kusang nagpakita at nagparamdam. Sabi nga nila, sa tagal at luma ng ospital na to, siguradong pinamumugaran na yon ng mga multo kahit na active pa rin ito hanggang ngayon. Ito na muna Sir Bob ang kwento ko.